Anyways, so fractions naman tayo guys. Naman niya. Wala na yung bukas. Bukas pag nag-live ako, meron ulit. Kapal ng mga. Tinggi. So fractions naman. Ano yan? Daw araw-araw meron. Demanding no? Tinadtad pa nga ni. So anyways guys, meron naman tayong given. Fractions naman. So kung marunong ka na mag-fractions, mas maganda. Pero gawa tayo ng example para mas maintindihan, no? So number 1. So let's say meron tayong 1/2 plus 1/3. So sa fraction kasi may iba't ibang term siya, like meron siyang proper, improper, mixed, then similar, dissimilar. So kapag proper fraction guys, so kung magkakaroon tayo ng given like a over b. So kapag proper yung fraction natin, yung a natin is less than b. So ibig sabihin mas maliit dapat yung value ng numerator. So numerator tawag natin dito. Ito naman denominator. So kapag a is less than b, that is proper fraction. So for example, itong 1/2 tsaka 1/3 natin is proper fraction. So kapag improper, so baliktad naman. Yung a natin is mas malaki kay b. So example, 2/1. 3/2, mga ganun. Anyways, so pag mix naman, meron naman tong whole numbers. So, meron tayong letter C, then A over B. So, parang ganun, may whole numbers siya. Then, mix fraction. Then, kapag similar naman, so, set siya ng given na fractions wherein same yung denominator. So, for example, meron tayong A over B, C over B, D over B. So, pare-pare silang denominator. Then, kapag dissimilar, syempre, magkakaiba ng denominator from the word itself. So, A over B, C over D, and so on and so forth. So, ayun yung mga terms niya. So, anyways, so, madali lang mag-solve ng similar, pati dissimilar actually, madali lang din eh. So, meron tayong given na 1/2 plus 1/3. So, addition ng fraction, same lang siya sa subtraction. So, syempre, pag magkaiba ng operation, pero yung concept halos pares lang. So, magkakaroon tayo ng 1/2 plus 1/3. So, dissimilar fraction, kapag dissimilar, ang ginagawa natin dito is, kinukuha natin yung LCD. Yung least common denominator. So, paano kukunin yun? Basically, kukunin mo lang yung denominators mo. Then, escape count mo siya. So, pag escape count, guys, mas maganda na master mo yung multiplication table. Then, unahin mo sa pinakamalaking numbers. So, start tayo sa 3, then 6. Then, try mo sa smaller number mo kung dadaan siya sa 6 ulit. Then, if ever na hindi siya tumama sa 6, dagdagan mo to ng isa pa. And so on and so forth na yung magiging sunod niyan. So, basically, tumama na kagad dito sa 6. Ito na yung magiging LCD mo. So, galing dito, sa 1/2 plus 1/3 natin, baling gagawin nating LCD is 6 or denominator nila. Wherein, di-divide lang naman yun. Then, multiply sa numerator or kung gusto mo, bilangin mo na lang dito. So, pag sa 1/2, dito kasi siya. So, bilangin mo lang yan kung ilan. Then, lagyan mo na dito. So, bali maging 1, 2, 3. Edi, 3 na yun. Times mo sa 1, 3 na siya. Then, sa kabila naman, ganun din. So, 6 divide 3, 1, 2, times yung 1. So, magiging 2. Then, pag similar na yung fraction natin, actually, kinakopy na lang natin denominator. Then, i-add natin yung numerator. So, 3 plus 2 magiging 5. Or kung subtraction siya, di subtract mo yung numbers. Ayun yung concept niya. Next naman, so number 2. So, let's say meron tayong 2/5 times 3/4. Ito madali lang din actually. So, pag ganda naman yung given, actually sabi nga natin last time, previous live, last year.
Pag sa given, kung kaya mo siya i-simplify, gagawin mo. Pero, syempre, kailangan ng lowest term lagi. So, meron tayong 2 times 3 over 4. So, kapag multiplication naman, direct multiplication lang siya, guys. So, magkakaroon tayo ng 2 times 3 over 5 times 4. So, pwede tayo mag-cancel dito eh. So, ito, magiging 6 over 20. Wherein, pwede pa tayong mag-simplify. Yung numerator tsaka denominator kasi pwede ma-divide by 2. So, yung 6 divide 2 magiging 3. Then, yung 20 divide 2 magiging 10. So, magiging 3 over 10 yung sagot natin. Number 3. So, let's say meron naman tayong 1/2 divided by 3/4. So, remember, kapag addition, subtraction, kukunin yung LCD. Kapag multiplication naman, direct multiplication. Ito naman guys, reciprocal lang ito pag divide. So, ang ginagawa is, pwede mong i-copy yung first term, change the sign yung divide, magiging times, then reciprocal mo siya. So, yung reciprocal naman guys, is, pagkabitin mo lang yung numerator, denominator mo. So, yun na. Then, dahil naka-multiplication na to, pwede mo na i-apply yung rules ng multiplication like direct multiplication. So, 1 times 4, magiging 4. Then, 2 times 3, magiging 6. Then, simplify na lang, magiging 2/3. Siya ginagawa. Pero sabi natin lahat sa given pa lang pwede na mag-reduce. Basta numerator, denominator. Para diretso na siya simplify. Anyways. Siyempre, pag may ganyan, may practice, siyempre. Ngayon, practice. Practice lang. Practice. Siyempre, ganito pala dapat magturo, no? Example, practice, panis. Diba? Ang ganda ng content natin. Back to 0. Three-fourth minus 1/2. Ako nagsabi nun. Ako na to eh. Ang sagot, tagal? Ay, thank you ya. Bait mo naman ya. Ba talaga? 1/4. Grado kayo guys. So, check natin, no? So, basically, meron tayong denominator na 4 tsaka 2 wherein kapag ginawa natin yung LCD, so, copy mo lang yung mga numbers. Do, mentally, kaya natin siya i-solve. So, magiging 4 yung LCD natin. So, divide na lang, then multiply sa numerator. So, pwede mo siyang ganito gawin. Divide, then multiply. So, 4 divide 4, magiging 1 times 3, magiging 3. Then, dahil subtraction to, magiging minus siya. Then, gawin mo siya dito sa kabila. So, 4 divide 2 is 2 times 1, magiging 2. And 3 minus 2, magiging 1 over 4. So, that's correct. Galing ko magturo, naintindihan nyo Ay. Joke lang. Galing ka naman magturo. Guys, naintindihan nyo? Ganun, mahirap De. It's yun. Number 2. So, let's say meron tayong 2/3 times 5 over 6. Hindi. Ito na nga siya Mga metek na kasi ito So, meron tayong 2/3 times 5 over 6. So, basically, magiging 5 over 9. So, direct multiplication siya. Pero sabi ko nga, sa given pa lang pwede tayo mag-simplify like, so, pag ginapin natin yung 2/3 tsaka 5 over 6 natin, as long as numerator, denominator, and pwede tayo mag-simplify dito guys. Kasi divisible to by 2. So, magiging 1 na lang to. Ito magiging 3. Divisible sila by 2, diba? Then, 1 times 5 is 5. Then, 3 times 3 is 9. So, sa given pa lang, simplified na agad pag nag-reduce ka. Hindi ka na magdi-divide. Back to 0 nga ako kasi hindi nga ako nag-live Para, lang. Paano po kapag may missing na value or
What do you mean? Gawa ka ng given ano? Baka sasabi mo naman is rational equation. So, ibang usapan naman yun. Anyways, baka madaanan natin. Baka. Anyways, ito naman guys, meron tayong 1/5 divided by 2/3. Ano kayong magiging sagot? Hirap naman. So, 3/10. Let's check. So, meron tayong given na 1/5 divided by 2/3. So, copy lang yung first term. Then, cross multiply. Change the sign, then reciprocal. So, yung 2/3 magiging 3/2. Then, dahil multiplication na siya, then wala naman tayong pwede ma-simplify or ma-reduce yung numbers. Hindi pwede dito, tsaka pag ganun. So, direct multiplication na lang. So, yung 1 times 3 magiging 3. Then, karoon tayo ng 5 times which is 10. Parang parehas ka kanina. So, yun siya guys. Anyways, number 4. Nag-i-integral. Ang nag-i-integral po ito, kita nyo to guys, itong malakas na to guys, I mean, report ka sa akin. Si Rix. Follow nyo yan guys. So, meron tayong 5/6 naman. Minus 1/3. Fundamentals muna tayo. Nope mo report ka sa akin. Eto guys, kung gusto nyo mga integrals na nakakahilo, bahala kayo mag-usap nyan. Basta ako ano lang, basic lang. Basic muna. 1/2. We. So, pag ganito guys, yung given, sabi natin, opposite, dissimilar fraction, ginagawa is, kinukuha yung LCD, wherein yung LCD nito is 6. Kasi pag in-skip count natin yung 3 tsaka 6, magiging 6 yung unang number, tatamaan nila. Then, divide na lang. Then, multiply sa taas. So, 6 divide 6 is 1 times 5, magiging 5. Then, minus, kasi minus to. Then, 6 divide 3 is 2 times 1 is 2. So, magiging 5 minus 2 is 3/6. Pero hindi siya final answer kasi pwede pa natin siya ma-simplify as 1/2. That's correct. Next tayo, number 5. Kagaling naman. So, 2/5 divided by 4/15. Ano namang sagot? Kagaling naman ng mga nanonood sa atin. Pwede nang hindi manood. Ay. Ang sagot guys? 3/2 daw. Ewan. So, pag ganyan guys yung given. So, sabi natin kapag divide, copy yung first term, change the sign, then reciprocal or flip. So, yung 4/15 magiging 15/4. So, kapag sa given, pwede kang mag-simplify, gagawin mo mag-reduce. So, yung 2 tsaka 4, pwede siya ma-simplify or ma-divide sila pares sa 2. So, magiging 1 na lang to, magiging 2 to. Then, yung 5 tsaka 15 pwede rin. Divisible by 5. So, magiging 1, magiging 3. Wherein dahil multiplication to guys, direct multiplication siya. So, magkakaroon tayo ng 1 times 3 which is 3. Then, 1 times 2 is 2. Or pwede natin siya i-simplify or i-rewrite as a mixed fraction. So, 3 divide 2. Ilang 2 makukuha mo sa 3? Isa lang. So, may matitirang isa. Then, copy lang yung denominator. Either ways, pares lang yan.